Magandang araw. Eto na yung unang araw ng pagtitinda ko nga. So super excited diyan ay kahit sobrang aga pa nga niyan ay piniprepare ko na nga itong siomay. Ilalagay ko na siya dito sa aming steamer. Ay steamer pala to ng ate ko. Hiniram ko din nga laang. Yun nga lang ay medyo may basag na nga yan kaya ingat-ingat nga din sa paggamit. Kagandahan nga sa steamer na ito ay para siyang rice cooker. Yung meron lang siyang minuto kung kailan mo gusto siyang painitin. Pagkatapos ay ma-off na lang ng kanya. Sabi ko nga ay sana ay bago tuluyang masira ay sana ay makabili na rin nga ng ganito. Bale, ito nga ho palang siomay na ito, yung isang balot niya ay nasa 60 pieces. At ito nga, yung binili ko nga sa Kalapan, ay sabi ko nga, hindi pa nga naluluto, ay naamoy ko na nga na mabango. At ito na nga pala, ang ating siomay, ayan o, diba, natapos na pala ako ng paglalagay. Ayan, bali, 2 layer lang naman ang aking gagamitin. 3 layer yan, kaya lang hindi ko na nilagyan yung isa. Baka nga kako biglang bumagsak dahil nga yung may liat nga ay yung pinakailalim. At dahil dito nga lang kami sa may terrace nga maglalagay, ito nga, pinalipat ko na nga sa aking asawa nga itong upuan. Abay sabi ko usong kami ay binuhat na nga niyang mag-isa. Pagkatapos ay inilabas naman nga itong lamesa. Itong lamesa na ito yung ginagamit ko rin doon sa mga pinaglalagyan ko nga ng mga ginagamit ko sa pagkikake. Sabi ko no choice, ayun, nilipat ko na lamang at pinagsama-sama ko na doon sa isang lamesa. At habang naman kami busy sa paglalabas nga at sa pag-iintindi na ito naman nga ang aking kuya at magbibilad nga nitong kanyang bislad. Ayan, nag-iipon na kasi siya magpatuyo nito dahil nga siya ay luluwas na ulit papunta sa kanyang trabaho. Ayan, ang dami ho nitong bisladi na ito. Ito ay karpahin at saka meron din daw tilapia dito. Tapos meron din niyang tawis. Marami-rami na ho rin ang kanya naiipon dahil naisip nga niya magpapasalubong nga daw siya sa kanyang babalikan. O diba, naaalala niya sila. Samantalang siya hindi naalala. Charot. Okay, balik dito sa aming pag-iintindi nga dito at isa na nga namin inilalabas yung mga ilalagay nga dito sa lamesa. At ito na nga pagkalabas ko siya dito ay in-on ko na iyan para nga uminit na. Okay lang na maaga ang siomay kasi sabi ko naman pwede naman nga din yung pang-ulam dahil ako nga inuulam ko din yan. Pagkagising ko nga pala kaninang umaga ay diretso nga rin ako dito sa paglalaba dahil nga ang asawa ko naglagay ng tubig niyan ay inilagay ko na lang dito yung mga damit. At habang umiikot nga ayun nga saka ko nga rin prepare nga yung pang siomay. O diba, multitasking here. Medyo marami na rin kasi itong aming labahin ay sabi ko kapag ka mga ilang araw pa ay wala na rin ng mga isusuot. After ko yung makapagsalang ng damit doon mga tikulay naman ay sinalang ko. Eto na nga yung ating pang milkshake, inilabas ko na rin siya dito. At ayan na nga ang ating mga flavor ng ating milkshake. 3 lang naman ho iyan. At eto na rin nga yung siomay. Ayan, katabi na rin dito. Dito na muna to namin inilagay dito sa may terrace namin. Pero sa mga susunod na araw, ilalabas na nga namin to. Medyo busy nga lang ngayon dahil meron nga ako mga pa-order na cake. Habang wala kasi bumibili, sinisingit ko nga yung paggagawa ng cake. Kapag ka tayo pumunta na sa labas, ay pipirme na nga doon. At eto na nga po. At meron na nga po kaming boy na mano dito sa aming siomay. At ayan, shout out sa kapatid ni JR ng aking asawa. Ayan, siya ang aming boy na mano dito sa siomay. At ang benta ko nga ho pala namin dito sa siomay ay 5 peraso ho ay 20 pesos. Sulit na ho yung 20 pesos ninyo dahil masarap nga po siya. Tapos ang laki ng pagka-siomay niya. Tapos habang nag-iintindi ako ng labahin ko ay naririnig ko nga na may kausap dito ang aking asawa. Abay, eto pala at may customer pala siya. Ayan ho, ang kanyang pamangkin ay naandito pala sila at mamaya pa nga atang hapon ang pasok niyang batang yan. Bali, siomay din nga pala ang kanyang binibili. Abay, kagaling naman ng boy na mano nga ng batang ito. At pagkatapos na ng siomay, eto naman nga milkshake ang kanyang binibili. At ang napili nga niya diyan ay yun ngang mango flavor. Ang benta sa akin ng mango flavor, mapabata man or mapamatanda. Gustong-gusto nila ang mango. Bali, 2 order nga ho palang in-order ni Lablab dahil nga tigisa sila ng kapatid niya. At habang wala nga bumibili, eto nga at ito ng aking asawa pinagsasampay habang ako nga nagbabalaw at saka nag-i-spin. Etong kanyang binibilad na ito yung mga short na yan at yan nga yung mga pang-last na. At ito rin naman nga ang aking ibang mga nilabhan na ayan, dyan na namin sa labas isinampay para mabilis ngang matuyo dahil nga mainit naman. Mainit na nga tapos in-spin pa. At etong time na ito ay tapos na nga ako maglaba diyan at nagpalit na nga ako dahil basa nga yung short ko dahil nga pag nagbabanlaw. Nung time na iyan ay yung isang apps naman ang akin gagawin diyan. Nagla-live ako diyan or nagka-crown set pala. At nung time na yan ay nakakain na rin nga pala kami. Abay, hindi na nga lang din ako nakapag-video. At eto naman nga ay tanghali na at eto nga meron nga akong customer dito at estudyante nga ayan ay break time. Ay umuwi pala siya at dito siya kumain sa kanila. Abay, pagkakain nga na tanghalian ay dito nga dumiretso at bibili nga daw siya ng milkshake. At ang napili nga ng aming client dito ay mango flavor na rin nga. At ang mga inilalagay ko dito ay napakita ko na rin naman nga sa inyo nung unang nung unang paggagawa ko nga dito, nung unang pag-prepare ko nga nitong aming ititinda. At ang panghuli ko nga nilalagay, eto nga sugar caramelized na iyan. Ayan, sa may ibabaw niya, pan-design na rin. At eto nga pagkabigay ko nga sa kanya, syempre, focus naman natin sa ating customer. Ayan, salamat sa pagbili. Tapos sumunod nga, eto nga may 3 ang umorder
in-order ng ating milkshake. At kapag wala naman nga akong bumibili, eto nga at nagagawa nga pala ako dito ng cake. Hindi ko na lang din na-videohan ng pag-umpisa ko nga ng paggawa dito. Dahil may birthday nga pala ngayon, kapatid nga pala ng aking asawa. Birthday pala ngayon, kaya ayan, isiningit ko na rin nga ang paggawa. Bale, butter vanilla ang flavor nito at ang size nito ay nasa 6x3 lamang. At pagkayari nga nung cake ay eto na nga at dinala na nga namin sa kanila. Ayan, belated happy birthday kay Joanne. Eto naman po ay hapon na ito at ayan nga, chinek nga ng aking asawa kung tuyo na kayo mga damit. Ay ayan na nga, tuyo na nga daw, kaya lilikumin na rin niya. Pag hindi pa naman kako natuyo yan, ay inispin na tapos sobrang init pa nung time na yan. Ang amin ho pala mga damit ay yung mga pambahay lang inilalagay namin nga sa arawan at yung mga dikulay ay yan, dito nga namin nilalagay sa loob or yung dikulay or yung mga pangalis namin na damit. Medyo marami rin ho kaming nabenta ngayong araw at eto nga ay hapon na at kami nga ay magliligpit na, ay hindi na nga lang din ho nakapag-update sa mga video. At yung ibang nga mga bata ay yung mga ano na lang na napicturan ko na lang yung kanila mga nabili. Kagandahan ho kasi dito sa aming parinda ay kahit hindi siya maubos, okay lang, pwede naman yan sa kinabukasan. At sa siomay naman ho namin ay eto nga at dadalawa na nga ang natira. Bali nakaubos ho kami diyan ng 2 balot. Bali sa 2 balot ho na yon ay nasa 120 pieces. So, tapos ayan, 2 tira. At nung habang nagliligpit nga ho pala kami, humabol pa nga na bata, silablab nga ulit ang aming huling customer. At ayan na nga, nagutom na nga ang person, ay nauna na akong kumain sa kanila dahil nga ako'y maaga nga lagi naghahaponan. At eto na nga po pala ang aking kinita ngayong araw. Ayan, ako naman ho ay natutuwa at medyo okay naman ho ang benta ngayon. Although hindi pa ho nakuha yung puhunan, pero okay lang yan kasi unang araw pa naman ito. Ayos naman nga yung benta, sabi ko nga okay lang din dahil dito ko na rin nga kukunin yung pambibili ko nga ulit ng siomay dahil kailangan na ulit bumili dahil naubos nga yung 2 balot na binili ko. Bale, ang akin hong kinita sa unang araw ho ay umabot ho ng 749. O diba, malaki na rin ho iyon para sa akin. Yun lang, salamat sa panonood. Hanggang sa muli.